Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala. Sa pagtikim ng bato, sa pagsinghot ng pulbos, sa pagbatak ng buto upang maibigay ang layaw ng sariling nagtampisaw, sa pagkakamali, sa minsang pagkapariwara, sa pagtahak ng landas na maaaring umagna sa aking bukas ngayon, magpakailanman. Kaya sinasamo ko sa banal na espiritu ng batas sa lahat ng namumunong nasa itaas na ako'y ipanalangin, patawarin, bigyan ng pagkakataong baguhin ang pagkataong nagsisikap magbago. Pero iginugupo pa rin ng mga bugtong at palaisipan dito sa lupa para lang sa langit. Dahil nananampalataya akong itinutulak din tayo ng mga pangamba, ng takot, ng lungkot, ng pangangailangan ng pamilya, ng personal na kahinaan at pag-aalala ng depresyon. Sumasampalataya akong itinutulak din tayo ng mga ito sa langit ng pagkapit sa patalim, sa paraiso ng paglimot sa problema, sa paglalang at pagpapalinlang sa droga. Kaya sinasama ko sa banal na espiritu ng batas sa basbas ng proyekto at programa, reglamento at pulisiya na ako'y ipanalangin, patawarin, bigyan ng pagkakataong baguhin sa ngalan ng malawakang reforma ng pamahala sa tulong ng edukasyon at rehabilitasyon, halimbawa mga pangmatagalang solusyon sa mismong ugat ng problema. At hindi bastang pagbibindisyon ng tingga sa ulo o pagtirik ng sentensya sa tinanimang bulsa't kaluluwa, hindi bastang pagpapatong ng koronang baril o parapernalya sa kamay para sabihing umalmat ng laban ebidensya. Carl Angelo Arnaiz, 19 na taong gulang, tinaniman ng sachet ng methamphetamine na 38 kalibre ng baril, pinagbubugbog, iniwang patay, Jefferson Bunuan. Mag-aaral sa kolehiyo, pinatay sa Santa Ana, Manila, matapos umanong magpaputok ng baril, Benigno. Sa kabila ng pagmamakaawa, pinatay sa harap ng 12 taong gulang niyang anak, Kian Lloyd de los Santos, grade 12. 17 taong gulang. Sir, huwag po. Ang huling salitang bumulala habang nagmamanikluhod bago patirin ang huling hibla ng hininga. 2 tingga sa ulo, isa sa dibdib, tinaniman ng droga at 45 kalibre ng baril. Hindi sila anghel. Hindi sila anghel. Pero hindi rin kayo Diyos. Hindi kayo ang manunubos at ang uubos sa mga taong biktima na nga ng kahirapan at hinustisya ay pilit pa rin ninanakawan ng dignidad ng mga walang konsensya. At marami pa silang bukod tanging pinagpala ng tingga, mga talanang naibulagta, mga numero kolateral ng mga banal. Shhh! Shhh! Hindi ito malisyoso. Hindi ito malisyoso. Ito ang katotohanang tumambad matapos suriin ng husgado at mga samahang nagsusulong ng karapatang pantao. Hindi ito malisyoso. Bukod tanging pinagpala ng tingga, nawawalan ng luwalhati ang naiwang ama, anak, kapatid, asawa, kapara ng unang pagputok hanggang sa walang hanggang himutok ng mga pamilyang nagpapapuno ng grasya pero pinauulanan ng bala. Hindi ito dasal. Wala tayo sa misa. Pero paano magdarasal pa ang mga nagkasala at magiging karapat-dapat na magpatuloy pa kung sa isang salita mo lamang ay itinutumba na sila, sinasabi nang wala tayo sa misa. Pero bakit sinasamba ang punglo ang pag-aantanda ay nasa balat, basyo at sige? Kung droga nga ang humiliyan ng lipunan, bakit pagkitil ang salmong tugunan? Sige, kung droga nga ang humiliyan ng lipunan, bakit pagkitil ang salmong tugunan? Sige, teka, kung gusto mong linisin ang droga sa bayan mo, disiplina ng mamamayan ay kailangan, kalusugan ay ingatan, gabay ng pamilya ay lapitan, sa edukasyon, mamuhunan, maging korupsyon ay iwasan at ang Diyos, huwag kaligtaan. Sumahati ng tagulaylay ng kasaysayan, matuto sa daang nilakaran, magtanim ka ng digmaan, naani ka ng karahasan, magpunla ka ng katarungan, mumunga ito ng kapayapaan, tandaan, mas tumatagos ang pagmamahal kaysa bala. Siya nawa.